Open your Bibles to Romans chapter 9, verses 13 to 16. As it is written, Jacob have I loved, but Esau have I hated. What shall we say then? Is there unrighteousness with God? God forbid. For he said to Moses, I will have mercy on whom I will have mercy, and I will have compassion on whom I will have compassion. So then it is not of him that willeth, nor of him that runneth, but of God that showeth mercy. May the Lord bless the reading as well as the hearing of His holy and infallible words. Aba, hindi yata makatarungan iyan. Mga mahal kong kapatid, marahil ay naaalala pa po ninyo na naibahagi ko po sa inyo minsan na mayroon po tayong tinulungan na isang nangangailangan sapagkat ayon po sa kanya, ang kanya pong anak ay mayroong mabigat na karamdaman. And in fairness to her, mayroon po siyang mga papers na dala para patunayan na gayon nga ang situation. Noong mga panahon na yon ay naantig ang aking kalooban, binigyan ko po siya ng 500. Mga 2 beses pa po siyang bumalik pagkatapos noon. Nito pong huli, tumanggi na po tayo na siya ay tulungan. Sapagkat bilang isang kidney transplant survivor myself, ako man po ay may mga gamot, may mga kamahalan po na gamot na kailangan ding bilhin on a regular basis. Di po namin inaasahan ang reaksyon niya. Nagalit po siya. At ang malungkot, nagawa po niyang manungayaw, nagawa po niyang magmura. Malungkot, pero makikita rin po natin yung marahil ay baluktot na pag-iisip. Masasabi natin na nandun din po tila baga yung kawalan ng sense of gratitude. Now, nito lamang po isang gabi, kumain po naman kaming mag-asawa sa Limers. Kumain po kami ng napakasarap at napakainit na lomi na tinambalan po namin ng napakasarap na sauce. May sauce na siopaw. Paglabas po namin, may 2 batang magkapatid na babae ang lumapit kay Ma'am Tess. Humihingi po sila ng tulong. Kahit pamasahe lamang daw pabalik sa pinanggalingan nila. Ayon sa kanila, taga Malabon po sila. Dinalaw lamang nila ang kanilang tatay na meron na pong ibang pamilya para po sana humingi ng sustento. Ang malungkot, sa kasamang palad, hindi po sila sinipot ng tatay nila. Hindi po tumupad ang tatay nila sa usapan. Binuklat po ni Ma'am Tess ang kanyang pitaka at pinakita sa kanila na wala itong laman. Naibayad na sa lomi at sa siopaw na may mapakasarap na sauce. Malungkot po itong magkapatid. Pero nagpasalamat po pa rin po sila. Kami naman po nagpatuloy na sa paglalakad pauwi sa aming tahanan. Pero sa kalagitnaan po ng aming paglalakad ay nakaramdaman kaming pareho ng awa.
medyo mga bata pa po silang talaga eh. Binalakin ko po yung magkapatid, sabi ko po sa kanila, dyan lang kayo. Uuwi kami sandali para kumuha ng kahit pamasahe man lang ninyo. Pagkatapos po, bumalik ako at nang iabot ko ang pamasahe, kita mo po sa mga mata nung dalawa yung pagpapasalamat, sinserong pagpapasalamat, nahihiya, pero abot ang pagpapasalamat. Lalo na po, nang iabot ko ang isang plastic ng tinapay, nasabi namin, kahit pamatig gutom lamang nila sa kanilang paglalakbay, dahil medyo gabi na po. Nagpatuloy na po ako sa paglalakad pa uwi. Sila naman po ay naglakad patungo na ng plaza. Nang medyo malayo na po, sumigaw yung dalawa. Lumingon po ako. Nakita ko, ikinakaway nila yung kanilang mga kamay. At sumisigaw po sila, nagsasabi, "Tatay, yun lang kinalungkot ko eh." "Bakit, tatay? Hindi mo pwedeng kuya?" "Tatay, maraming salamat po," sabi nila. Mga kapatid, napansin po ba ninyo yung pagkakaiba sa dalawang anecdote na ibinahagi ko sa inyo? Dama ng magkapatid yung sense of gratitude dahil alam nila na pwede namang hindi sila tinulungan. Habang yung isa naman po, obviously, tila merong sense of entitlement. Nagdidemand ang inaakala nila na pinaniniwalaan niya na obligasyon ng iba sa kanya. Sa diwa rin pong ito, nahahati ang mga tao sa pagtanaw at sa pagtrato sa usaping dala po ng ating pinag-aaralan ngayong umaga. Is there unrighteousness with God? Yan po yung tanong sa verse 14. Saan po nanggagaling yung objection na ito? Ano po kaya ang ipinahayag ni Paul na nagsulisip ng ganitong reaction? Well, doon pa lamang po sa verse 7, Romans 9, ay nagbibigay na po ng mga pagtuturo si Apostle Paul tungkol sa doctrine of election. Na ito po ay nag-culminate dito sa verses 11 to 13. Ganito po ang sinasabi ng Romans 9, 11 to 13. For the children being not yet born, neither having done any good or evil, that the purpose of God according to election might stand, not of works, but of him that calleth. It was said unto her, the elder shall serve the younger. As it is written, Jacob have I loved, but Esau have I hated. Ang pinakapunto po dito sa mga talatang ito ay ang paghilang ng Diyos sa kaligtasan. Yan po ang pinag-uusapan dito, kaligtasan. Eternal destiny ng mga tao. Hindi lamang po ito tungkol sa historical role ng nation Israel. Hindi nga po ba maaalala ninyo, yan mismo ang inihahanap ni Paul ng sagot doon sa verse 3. Yung problema ng marami na mga kababayan niya mismo ang napapahamak, meaning hindi ligtas. Marami sa mga kababayan niya ang hiwalay kay Kristo. Alam niyang sobrang seryoso ito. Alam ni Paul na sobrang seryoso ang bagay na ito na nasabi pa nga niya tuloy na kung pwede lang, sana ang mapahamak, sana ang mahiwalay kay Kristo sapagkat labis ang pagkahabag niya
sa mga kababayan niya na tumatalikod kay Kristo. Therefore, napapahama. Na dito naman po sa verse 11, sinabi niya na ang basehan ng paghirang ng Diyos sa kaligtasan ay hindi ang mga nagawa natin, hindi ang damdamin natin, hindi ang gusto nating mangyari, kundi kung ano ang pasya ng Diyos, kung ano ang kalooban niya mismo, siya mismo, kalooban niya, siya na tumatawag. Dahil dyan ang tanong, yun yung nag-invite ng tanong eh. Dahil dyan ang tanong, is there unrighteousness with God? At ang maring tugon po ni Paul sa objection na ito ay, God forbid. Walang kalikuhan sa panig ng Diyos, walang injustice na nangyari nang humirang siya ng mga ililigtas alinsunod sa kanyang kalooban. After all, maaaring makalimutan natin. Ano po ba ang kalagayan natin bago tayo dinalaw sa kaligtasan na isang maibigin at isang napakasagana sa mga kaawaan na Diyos? Let me remind all of us. Sapagkat maraming beses na nating pinupuntahan ang passage na ito. But then again, allow me to read. Romans 3, beginning verse 10. As it is written, there is none righteous, no not one, zero, nada, zero. There is none righteous, no not one. There is none that understandeth, there is none that seeketh after God. They are all gone, they are all gone out of the way. They are together become unprofitable. Ang isang tao na palayo kay Kristo ay walang kabuluhan. Again, they are all gone out of the way. They are together become unprofitable. Kahit gaano ka pa matagumpay sa buhay na ito, kahit ano pa ang marating mo sa buhay na ito, kung ikaw ay malayo kay Kristo, hiwalay kay Kristo, malinaw ang deklarasyon ng Biblia, unprofitable. Nawawalan ka na ng kabuluhan. Why? Because we exist, we live, we move for His glory. And all people, each and every one of us, apart from His mercy and grace, misses that mark, the glory of God, to live for the glory of God. Again, there is none that understandeth, there is none that seeketh after God. They are all gone out of the way. They are together become unprofitable. There is none that doeth good, no, not one. Kung iiwanan po tayo ng Diyos, kung hahayaan po tayo ng Diyos sa sarili natin sa ganitong kalagayan, meron po bang sino man sa atin ni isa ang maliligtas? Meron po ba ni isa sa atin ang deserving na makapasok sa kanyang kaharian, sa kanyang kaluwalhatian? Meron po ba ni isa sa atin ang hahanapin ng Diyos at pipiliin ng Diyos? May sagot na. The Holy Scriptures already provided the answer. There is none that seeketh after God. Amen? Wala po ang sagot. Walang hahanap sa Diyos kusa sa sarili lamang nila. Wala. Wala. In fact, kaya nga sinasabi sa John 15:16, Ye have not chosen me, I have chosen you. Amen? What we all deserve, brothers and sisters, therefore, is His condemnation. Kung ang pinag-uusapan ay katarungan, yan ang makatarungan. Yan ang marapat para sa ating lahat. Condemnation. For all have sinned again and come short of the glory of God. And the wages of sin is death. Romans 6:23. Kahit yung paghirang po ng Diyos sa kaligtasan ng mga undeserving sinners, kagaya ko at kagaya mo, is
an act of pure grace. It is a demonstration of the greatness and the abundance of His mercy. And praise be to God, it is also a source of hope for all of us. Amen? Tungkol sa bagay na yan, sinabi po ni John Stott, and I quote, Paul's way of defending God's justice is to proclaim His mercy. That may seem backward to us, but it is not. Paul is indicating that the question itself is misconceived because the basis on which God deals savingly with sinners is not justice, but mercy. Yun lang po ang tanging basehan ng pakikipag-ugnay ng Diyos sa atin. Huwag na huwag nating hihingin sa Diyos na Kanyang ipairal sa atin ang Kanyang hustisya. Dahil lahat tayo, kung hustisya ang pinag-uusapan, ay dapat mamatay nang walang hanggang kamatayan sapagkat yan ang kabayaran ng kasalanan. Dahil po dyan, yung pagpili niya ng ililigtas, mga kapatid, ay sariling prerogative niya. Baka mamaya sabihin natin, siya palang namimili ng ililigtas dahil wala namang hahanap sa Diyos sa sarili nila. Itatanong natin, ano ginawa niyang pagpili ng kanyang mga ililigtas? Siya po ba'y nag-ini-mini-mini mo? Hindi po. Hindi po arbitrary o di kaya naman at random ang ginawa niyang paghirang sa kaliligtas. May layunin siya sa sarili niya. Abagat hindi natin ito lubos na nalalaman at hindi natin lubos na nauunawaan at hindi natin lubos na maaarok. Pero may layunin siya. Hindi ala tsamba. Nilinaw po yun. Sa talata, again, going back to Romans 9:11, that the purpose of God, is there a purpose? Yes. That the purpose of God, according to election, might stand. Hindi man natin nalalaman at nauunawa ang lahat ng layunin ng Diyos sa paghirang niya sa sino man for that matter para tumanggap ng kanyang awa. Meron po tayong kaunting hint. Alam nating lahat ultimately that everything that He does is for His glory. Romans 11:36. At tila gayon ang sinasabi maging ng Romans 9:23. Magdadala ng kaluwalhatian sa Kanya ang bawat isang pinagpakitaan niya ng awa kahit hindi karapat-dapat. Bukod dito, dapat din po marahil maalala natin kung ano ba ang kahulugan at kung ano ba ang kalikasan ng mercy. Ano po ba ang kahulugan at kalikasan ng awa, mga kaawaan ng Panginoon? Sabi po ni Paul, ang awa ay pagtanggap ng isang bagay na hindi natin deserve. Dahil kung deserve natin, ang tatanggapin natin, hindi na awa ang tawag doon. Karapatan na ang tawag doon. Karapatan natin. Deserve natin. Hustisya na po yun. At sapagkat walang pagkakautang ang Diyos sa sino man, hindi obligasyon ng Diyos na magpakita at magparanas ng awa sa kanino man. Amen? Meron po bang pinagkakautangan ng Diyos sa sino man dito? I would like to believe that all of us would have to agree. Kami ang may utang sa Diyos, ang Diyos walang utang sa amin. At mag-agree tayo at hindi, yan po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Doon po sa Romans 11:35, who had first given to him, and it shall be recompensed unto him again. Sa 36, for of him, and through him, and to him are all things, to whom be glory forever. Amen.
At kung hindi niya po obligasyon na magligtas, kung hindi niya po obligasyon na magpakita ng awa sa sino man, kung gayon mga kapatid, malaya siya bilang creator natin na magpasya kung sino ang nais niyang pagparanasan ng kanyang awa. Amen? Pwede siya nagpasyang lahat ay pagparanasan ng awa. Pwede siyang magpasya na ang ilan ay pagparanasan ng awa. At alam nyo, pwede siyang magpasya na wala siya kahit isa na pagparanasan ng awa. Amen? He is God and we are not. It is therefore solely, election to salvation is solely His choice. At yan ang malinaw niyang dinedeklara, I will have mercy on whom I will have mercy. At mga kapatid, kung mauupo tayo sandali at magbubulay-bulay, mabuting balita po ito para sa atin. Brothers and sisters, sapagkat ibig sabihin, ang paghirang sa kaligtasan ng soberenong Diyos ay nakabatay pala tangi sa walang kondisyon at masaganang mga kawaan niya. Kaya ito po ay matibay, ito po ay secured. Walang taong sobrang sama, walang taong sobrang dumi na hindi maaaring maabot ng kanyang pagliligtas. Huwag mong isipin kahit isang saglit na hindi ka karapat-dapat sapagkat wala ni isang karapat-dapat to begin with. Amen? Huwag natin sabing, pinaka-worst ako of all sinners. Walang degree. All have sinned and come short of the glory of God. Para bang tumawid ka sa kabilang sapa. Yung tulay mong ginawa ay 1 metrong mas maikli. Yung isa naman ay 1 kalahating metrong mas maikli. Parehas din yun. Parehong hindi nakaabot. Amen? At yan ang kalagayan ng bawat isa sa atin. So, it is a wonder. We should be a source of encouragement to all of us. Oh, Panginoon, ibig sabihin, kahit gaano kawasak ang buhay ko, kahit gaano kapariwara ang naging nakaraan ko, pwede akong lumapit sa iyo at pwede kong tumanggap ng mga kaawaan mo. Amen? Sa pagkukumbatayan ay ang dami ng magagandang bagay na nagawa natin, maaaring isipin natin, hindi ako papasa. Muli, wala ni isang kaligtas-ligtas. Kailan ninyo huling nabasa ang mas kilala sa tawag na Hall of Faith? Doon po sa Hebrews chapter 11. Napansin po ba ninyo kung sino-sino ang mga mananampalatayang binanggit doon? Nalalaman po ba ninyo ang kanilang pinanggalingan? Narito po ang ilan. Halimbawa, naroon po si Jacob, ang mandarayan si Jacob. Nandun din po ang mamamatay taong si Moses. Nandun din po ang prostitute na si Rahab. Nandun din po sa listahan ng mga mananampalataya na binanggit sa Hebrews 11, ang rebellious na si Samson. Nandun din po ang adulterer na si David. And how about ang mga unang alagad ng ating Panginoon? Hindi po ba't isa sa mga ginawa ng ating Panginoon ay ang mayabang na si Peter? Ang presentado alsadong si Peter, kailangan laging siya ang bida. Pero hindi pa itong pinakamalala para kay Peter.
Si Peter ang nagtakwil sa ating Panginoon. Pero kinawaan. Nandiyan si Apostle Paul mismo, ang sumulat ng Book of Romans. Isang blasphemer, isang persecutor of the church. Oh, brothers and sisters, we could go on and on. Ang tanong, doon po sa Romans 3:9, what then? Are we any better? Tayo. Are we any better? Tayo po ba'y mas malinis-linis kaysa mga naunang iniligtas ng ating Panginoon na natala sa banal na kasulatan? Huwag mo na sagutin. Dahil sinagot na ng Biblia. Are we any better? Not at all. We are all under sin. Alam niyo ba mga kapatid, kung mananampalataya ka at nandito ka ngayon? Alam mo ba kung bakit mo nagagawang makatayo sa presensya ng Panginoon? Alam mo ba kung bakit mo nagagawang makalapit sa Kanya? Alam mo ba kung bakit mo nasasabi na ikaw ay recipient ng Kanyang pagliligtas? It is only because of His grace and mercy through our Lord Jesus Christ. Amen? Romans 5:2, by whom, meaning by Jesus Christ, we have access by faith into this grace wherein we stand. Saan ka nakatayo? Sa mga kredito mo? Hindi. Nakatatayo tayo sa presensya ng Diyos at hindi tayo pinarurusahan ng Diyos because we're standing on the abundance of His grace and mercy. At ang sabi, because of that, sa end part ng Romans 5:2, and rejoice in hope of the glory of God. Alam niyo kung sino ang pinakamasayang tao sa balat ng lupa? Hindi yung meron ng kung ano-ano. Ang pinakamasaya dapat na tao sa balat ng lupa ay yung alam niya sa buong buhay niya siya ay recipient ng walang katapusan, walang patid at masaganang mga kaawaan ng ating Panginoon. Amen? You remember Attorney Paul's sermon last Sunday? Surely goodness and mercy shall chase after me all the days of my life. Hahabulin ako. Hindi ka lang sinusundan, hinahabol ka. Tiyak yun. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Ano ang end ng story ng bawat isang mananampalataya? And I shall dwell in the house of the Lord forever. Amen? I'm telling you, ang kaya lang igupo ng cancer ay ang katawan. Ang kaya lang laspagin na mga karamdaman ay ito. Pero walang paraan, mga kapatid, na matinag nito ang ating kaluluwa na nananahang matibay sa presensya ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya. Brothers and sisters, ang tanging kinakailangan po ay ang madama natin ang desperadong pangangailangan natin sa Kanya. Ang tanging kinakailangan po ay ang pagkaunawa natin na tanging ang mga kawaan niya at pagliligtas niya ang natitira nating pag-asa. Yun lang ang tanging qualification, if we may call it as such, ng bawat isang maaari niyang iligtas. Dama mo ba? Kailangan mo siya? Qualified ka. Malinaw po sa'yo na siya lang yung pag-asa? Qualified ka. Amen? Oh, praise be to God. Isipin po ninyo, kung conditional ang kanyang paghirang,
Wala po yung iniwan sa isang asawang babae na nang tanungin ang kanyang asawang lalaki kung bakit dito siya mahal. Ang isinagot niya ay sapagkat maganda ka at sapagkat makinis ang iyong balat. Dapat na pong simulang kabahan ng babaeng iyon dahil nalalaman niyang ang kagandahan ay lumilipas. Honey, sweetheart, bakit mo ko mahal? Maganda ka. Makinis ka. Kabahan ka lang. Alam natin, lumilipas ang kagandahan. Ang balat kumukulubot. Amen? Ang buhok pumuputi. At ang binti ay nagkaka-varicose veins. Amen pa rin ba? Magpakatotoo tayo mga kapatid. Ang pag-ibig po ng Diyos, hindi nagmamaliw. Hindi kumukupas. Ang masarap marinig sa ating mga asawa, lalo na kung nandito tayo sa edad na medyo yung mga lahat ng nagustuhan niya, unti-unti nang nagpapaalam. Ang masarap marinig sa ating asawa, I love you with the love of the Lord. Amen? Praise be to God. Mahal tayo ng ating Panginoon kung maganda ang ating ginagawa at mahal pa rin niya tayo kapag hindi nakaaya-aya ang mga ito. Wala pong makapagbabago ng kanyang pag-ibig sa atin. Amen po. Again, ulitin ko, kung nagdadaan ka sa isang napakabigat na situation ngayon, isa lang ang bawal kung mananampalataya ka, ang isiping kinamumuhian ka ng Diyos. Dahil diyan kanya iniligtas. Iniligtas na tayo mula sa sumpa. Having loved His own, which were in the world, He loved them unto the end. John 31. Maganda yan sa Amplified. Ito po sinasabi sa Amplified. Having greatly loved His own, who were in the world, He loved them and continuously loves them with His perfect love to the end, eternally. Amen? Praise be to God. Let me quote John Piper. It is good news because it means to unbeliever, meaning the election to salvation is good news to unbelievers. Because it means no unbeliever is so bad that they can say in response to our gospel pleading, I cannot be elect, I am too evil, I have sinned too long and too deeply. Walang makapagsasabi nun. God's election is not based on how much we do or don't sin. It is not based on anything we do or think or feel or choose. Therefore, says John Piper, the proper response to that kind of despair is to say, who do you think you are to exalt your sin to the level of God? Who do you think you are to wallow in your despair and make your sinful will the sovereign of the universe? As if you could decide who is elect and who is not by the quantity of your sinning. No! You have no right and no power to declare yourself beyond God's election. He and He alone decides who is elect. And He decides not on the basis of your sin or your righteousness, but on the basis of His inscrutable will alone. End of quote. Oh, praise be to God. Brothers and sisters, my friends, one thing is clear. One thing is sure. The Bible says, the Bible declares, everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Yan ang pangako sa atin. Come to Him.
That's the invitation. That's the open invitation to anyone, to everyone. Come to our Lord Jesus Christ. At kung sakaling narito ka at naranasan mo na ang pagliligtas na iyan, dalangin ko, punuin nawa ng ating Panginoon ang iyong puso ng masaganang pagpapasalamat at taus-pusong pagsamba. Sapagkat iyan ang distinguishing mark ng bawat isang tunay na nakaranas ng pagliligtas. Isang pusong mapapasalamat.